Uh-oh. Good morning. Meron akong strap na pumapagaspas yun. Pagaspas yun. Pagaspas yun. Ako kung makikita nyo dito sa GoPro. Pero kung makikita nyo yung side, walang shoulder. Oh no! So hindi ako maka-stop. Uh-oh. Kanina may nadaanan na akong pulis na kumukuha ng speed ng mga sasakyan. Buti hindi nga ako sinundan para parahin. Nice. Kasi dapat dun ako papark sa posisyon niya. Kaso nandun siya, ayokong mag-stop sa pulis. Kaya nag-hazard ako, naka-hazard ako. Nagdadaan-daan ako, naghahanap ako ng pwede kong gilidan para maayos ko yung strap ko. Yun, pumapagaspas eh. Kaya lang wala ako talagang mapag-parkingan. Yan, ayoko mag-park dyan. Una, sigurado kakainin ko tong linya na to. Hindi naman ako pwedeng gumilid doon, baka malambot yan. Punta ako dun sa ditch. So naghahanap ako ng medyo maluwag na space. Dito tinitingnan ko yung GPS ko, 20 kilometers pa yung susunod na turnout. So yan, pumapagaspas lang siya dyan. Wala tayong magagawa. Hindi safe dito not unless talagang emergency. Pero yan, strap lang naman yan eh. So, okay lang. Hindi naman dito sa kaliwa eh, nandiyan sa kanan. So tignan natin saan pwede tayong mag-park para ayusin yung strap na yan. Tatanggal sa pagkakaipit yan, or baka lumuwag ngayon. Okay naman kanina nung nag-pre-trip ako eh, pero sa tingin ko may lumuwag na isang strap kasi sa bandaron may inaayos na kalsada, alon-alon, baka gumalaw ng konti. Pero sinisilip ko namang mabuti, okay lang, tsaka dahan-dahan na ako ngayon. Maraming pulis ngayon, active sila. Uh-oh. Nasa kalsada kasi long weekend nga, no? Holiday pa rin ngayon eh, Labor Day ngayon dito sa Canada. So extended yung weekend for another day. Ni-expect nila maraming mga travelers, kaya active na active sila. Yung kotse kanina na nag-overtake sa akin, nadali siya ng no! nasa kurbahan yung pulis nagraradar. So meron pang 17 kilometers dun sa turnout para maayos ko tong strap ko. Well, kapag pinara naman ako, sabihin ko hindi safe dito na mag-park ako kasi yung shoulder baka malambot yan eh, umulan pa naman kagabi. Baka pag gumilid ako dyan, gumuho, pumunta pa ako dyan sa ditch, problema ko pa. So kita-kita tayo doon sa sa turnout para ayusin ko yung strap na yan. A few moments later. Ito yata, siya? Saan? Ito. Maayos natin yung strap natin. Ano ba to? Lubak ah. Lagay lang natin sa hindi tubig yung trailer natin. Ayos natin yung strap. Pwede na dito. Ayusin natin yung strap. Sandali. Change tayo. Load check on duty. Load check. Yan. Tara, ayusin natin yung ating strap.
Mag-load check na rin tayo para ano, sa ano na lang. Dito yung lumuwag. Ayan o. Pumapagaspas yan eh. Ito lumuwag to. So nangyayari talaga yan minsan, lumuluwag yung strap. Kaya pag hindi ka natingin sa gilid-gilid mo, so pitin natin ulit yan. Parang konti lang na kinain ah. Konti lang ang kinain eh. Ulitin natin. Ilagay na natin sa dito para hindi na siya matatanggal. Ayan. Ulitin na natin siya dyan ng gusto. Ayan, mahigpit na yan. Ito yung dinagdag natin, no? Okay lang yan. Suporta lang naman yan eh. Isa. So ang gulong natin okay. Tapos walang nangangamoy. May nadaanan ako doon na trailer. Hindi ko alam kung sa amin yan eh. Nasunog yung tridem nya. Sigurado yon. Napabayaan niya na dumidikit yung preno nya. Kaya yun, umapoy. Sunog yung tridem. Yung mga gulong. Ayan, sabay natin ang tren. So haba niyan yung mga cargo train dito sa Canada. Kadalasan dyan umabot ng estimate ko, no? 5 kilometers minsan yung pinakamahaba. Wow! Kasi pag naabutan ka, hintay ka ng 5 to 8 minutes bago matapos yung tren. Mahaba talaga. So oras na ba? 5:30 na. So nag-start ako ng 1 PM, 5:30 na. So 4.5 hours na ako nagdadrive. Kailangan ko ubusin ang driving hours ko. Medyo aabutin ako ng, kasi pagpasok ng dito sa bandang malapit na sa Thunder Bay, mag-a-advance ng isang oras yung ano. So ng isang oras pa ulit kasi magpapalit ng ano, ng time zone. Dito sa Canada, maraming time zone dito. So dahil papunta ako ng east, magiging Eastern Standard Time +1 na, central kami. So itong 5:30 na oras ngayon magiging 6:30 na. So aabutin ako dito ng ano, meron pa akong 8.5 hours of driving time. Kinukumpute ko kasi ang delivery nito is Tuesday morning 10 AM. So kailangan kong mag-drive ngayon hanggang 1 AM. So pagdating kasi ng 1 AM, 12 AM yun dun sa Manitoba. So dun pa lang mag-i-start ulit yung another 24 hours namin, which is meron kaming 13 hours of driving time.
So bago mag 1 AM, tsaka ako mag-i-stop. Kasi sasagarin ko. Marami pa akong driving hours. 8.5 pa. Kasi yung drop-off location nito is sa Windsor, Ontario, 2,400 kilometers. So pag i-drive mo yan, around 26 to 28 hours of normal driving time sa truck. Na tayong mag-fuel and maligo. Meron pa tayong 7 hours and 50 minutes. Pero malayo pa tayo, 1,029 kilometers pa sa ating drop-off bukas, 10 AM. Uubusin ko tong oras ko na to para malampasan ko yung traffic dito sa bandang Barrie at yung konti dyan sa GTA area. Sa Windsor tayo so busin natin yung yung ating driving time ngayon, kasi para bukas is dire-diretso na lang, hindi na tayo matatraffic pa kasi may appointment to 10 AM. Sana umabot ako. So nandito tayo ngayon sa Sault Ste. Marie, Ontario, heading east. So well, merong mga comments and messages ulit. Hindi pa man tayo masyado malaki na channel, no, sa Facebook man or sa YouTube, may mga comments na tayong natatanggap, and mga messages regarding sa mga bagay-bagay. Meron tayong mga kapatid na nagsasabi sa akin na wag na raw akong mangiingganyo or manghihikayat sa mga kapatid nating truck driver na pumunta rito sa Canada. Kasi pangit na raw ang Canada. Hindi na raw maganda ngayon, hindi kagaya ng dati. Well, opinion niya yun So, okay lang sa akin yun, Pero, syempre, meron din akong pansariling opinion sa mga bagay-bagay. At para kasi sa akin okay pa rin ang Canada. Wow! Kasi kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino lang, isang ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho dyan sa Pilipinas or sa ibang bansa, na kung saan hindi ka naman pwedeng maging citizen. Para sa akin, pag balik ta rin man ang sitwasyon, mga kapatid, okay na okay pa rin ang Canada. Wow! Basta ikaw ay isang ordinaryo na Pilipino na sumasahod ng sakto lang, hindi ka mayaman, hindi ka pabanjing-banjing dyan sa Pilipinas, at hindi ka na nagtatrabaho dahil marami kang pera, mayaman ka, okay pa rin ang Canada. Nice. Ang sa akin kasi, gusto ko i-share yung experience and yung pagkakataon na maiangat ng kahit papaano ang katayuan ng buhay, Alam natin na kapag ordinaryong manggagawa ka lang dyan sa atin, kahit anong sipag mo, sakto-sakto lang, sakto-sakto lang talaga sa pang-araw-araw. Totoo yan, real talk yan.
Pero kapag yung talent ninyo, no, bilang isang manggagawa, lalong-lalo na yung mga kapatid nating truck driver, nadala nyo yung skill nyo rito sa Canada, you will be rewarded sa pagsisikap ninyo, no? Yung effort na ibinubuhos nyo dyan sa Pilipinas or sa ibang bansa man, maging Saudi man, or sabihin na rin natin pati Europe, no? Yung effort na ibinubuhos nyo dyan, pag dito nyo ibinuhos sa North America, Canada man o US, mas rewarded yung effort Turn left at the traffic light. ninyo. Promise. Kasi alam ko, nasubukan ko, na-experience ko ngayon, ano? And wag nating ipagdamot, ano, yung information. Totoo, may mga katotohanan yung sinasabing pangit na ngayon ng Canada compared noon. Well, sige, okay. Mas maganda noon kaysa ngayon. Pero kung susumahin mo, maganda pa rin sa Canada. Maayos pa rin dito. Mas maganda pa rin ang kinabukasan ng mga anak mo. Mas sigurado ang retirement mo kapag napunta ka dito. Sigurado ako dyan. Sure ako dyan. Maraming makakapagpatunay niyan. And doon naman sa mga napapanood ko sa YouTube, ano, na sinasabi nila na pangit ng Canada, wala nang kwenta ang Canada. I tell you, malaking porsyento ng mga nagsasabi niya, nandito pa rin sila sa Canada. Hindi pa rin sila umuwi ng Pilipinas or saan man. Right to left road. Yung mga nakauwi na sinabing pangit ng Canada, yun yung mga kapatid natin na nakapag-ipon na. Wow. Meron na silang bala para bumalik ng Pilipinas. Nice. Pero kung i-compare mo pa rin, ano, malaki ang pagkakaiba ng Pilipinas, ng ibang bansa na hindi ka pwedeng mag-citizen. Malaki ang pagkakaiba kapag dito ka nakapagtrabaho at nagkaroon ka ng chance para maging permanent resident, citizen, maisasama mo yung pamilya, magbe-benefit sila, lalong-lalo na kapag maliliit pa yung mga anak mo. Sila ang number one na magbe-benefit sa lahat ng pwede mong makuha, matanggap kapag nandito ka na sa Canada. So, sa mga nangyayari ngayon dito, no, gusto ko lang linawin, ano, hindi ako nanghihikayat na gayahin ninyo yung pathway ko kasi iba yung pathway ko eh. Yun yung nababase sa sitwasyon ko, kaya yung pathway na pagiging isang tourist at then at later on is kinonvert ko into work permit is naaayon sa sitwasyon ko. Kasi ang pathway na tatahakin nyo dito papunta ng Canada is nababase yan sa kung anong sitwasyon na meron ka. At sa ating mga kapatid na driver, ano, dahil since tracking channel ito, no, ang pinaka the best na pathway is mag-apply kayo as a worker, no? Makakuha kayo ng work permit, mag-apply kayo sa mga agency dyan sa atin. Yan ang pinaka-safe at pinaka-the best na pathway para sa inyo. Kung kaya nyong mag-immigrant, well, yun ang pinaka-the best. Pero mahirap ang maging immigrant ng ganun-ganun lang. Hindi kagaya dati, yung mga nakausap ko na citizen na, permanent resident dito, dati daw, ang bilis lang ma-PR. Mabilis lang mag-grant as an immigrant. Pero nowadays, napakahirap na mga kapatid. And ang pinakamabilis na pathway is yung estudyante, which is medyo mahirap na rin, and as a worker. Mag-apply kayo sa agency dyan. Marami tayong kapatid na truck driver na nakapunta rito sa Canada sa pamamagitan ng mga legit, mga license agency dyan sa Pilipinas na nagpapaalis papunta rito sa Canada. Yun ang pinaka the best na gawin ninyo. Kuha kayo ng experience and then mag-apply kayo sa license recruitment agency na nagpapaalis papunta rito sa Canada para makapunta kayo dito ng
maayos. Hindi, wag na yung pathway ko. Pwede pa rin yon, pero hindi para sa lahat yon. Kailangan na paghandaan yung mabuti. Hindi ko sinasabing hindi na pwede. Pwede pa rin. Pero napakahirap, napaka-risky ang maging isang tourist and then magbabaka sakali ka na later on makahanap ka rito ng trabaho, makahanap ka ng employer na magsusuporta sa'yo, magbibigay ng lamiya. Napakahirap na yun sa panahon na to. Lalong-lalo na at binabawasan nila ang temporary foreign worker dito sa Canada dahil napakataas ng unemployment rate. At syempre, malapit ng eleksyon, nagpapasikat In 1 ang kilometer, mga turn left on Church politiko. Road. Parang Pilipinas lang din yan, ano? Ang liberal party, nagpapasikat sila dahil medyo nasasapawan na sila ng conservative. Nagpapasikat sila sa mga Canadian, sa mga citizen na pinapriority sila. Na sila muna dapat merong trabaho, hindi ang mga foreign worker. So binabago nila ngayon ang sistema, no? Kaya medyo mahirap ang kalagayan ng mga nagbabalak na maging foreign worker o worker dito sa Canada, mga OFW na nagpaplano ngayon. Marami silang ginawang pagbabago na makakaapekto sa application nyo papunta rito. Pero hindi naman yan permanente, mga kapatid. Nagbabago yan from time to time. So, tiyaga lang. Sa ngayon, medyo hinay-hinay lang muna. Pakaisipin mabuti, planuhin mabuti kung ang pathway na gusto nyong pagpunta rito is bilang isang turista. Make sure na tutulungan kayo ng kamag-anak nyo. Huwag kayong susugal na wala kayong kakilala rito, na bahala na si Batman pagpunta nyo rito. I tell you, mga kapatid, yung percentage ng na hindi magiging maganda ang karanasan nyo rito is napakataas kapag ngayong panahon nyo sinubukan yan. Nung panahon ko, iba. Hindi mahigpit. Maraming employer na nangangailangan ng worker ngayon. Mataas na ang unemployment rate dito. Kaya maraming pagbabago. Yun lamang, mga kapatid, ano? Patuloy kayong sumubaybay. Sama-sama tayo sa biyahe. Kita-kita tayo uli sa daan. Isang magandang araw. Exit na Take exit tayo. 5 on the right to Highway 3. Exit na tayo. Papunta In sa 1 ating kilometer, delivery. take the ramp. So yung sa kabila, yung mga truck na nanggagaling dyan, for sure galing sa US. So, kanin daw tayo dito. Tayo ng In 1 kilometer, turn right on Sprucewood Avenue. pagka winter time dito sa Canada, snow. Kapag nag-summer naman na, construction ang kalaban mo sa kalsada. Ayan. So, mas gusto ko pa rin construction kaysa sa snow. Lalo na kapag snow na dun sa abutan tayo. So dun tayo kakanan sa pangalawang
traffic light. So hopefully medyo maluwag ng konti yon. Kasi kung makikita nyo yan, oh, yung intersection, eh merong poste. So meron din yan dun sa kabila. Eh may harang itong left side. Hopefully tinanggal nila yung cone ng konti na ganito para makakabuelo sa kaliwa bago kakanan. So nasa gitna na tong ano, Turn right at the traffic light. tinamaanan ng trailer yung ano. Ayun, nagbibigay pala sila eh. In 1.5 kilometers, arrive at Sprucewood Avenue. So alam na nun ang mga Canadians, ano, alam nila na may kumakanan na truck, no? Tinitingnan na nila yung mga signal light. So hindi na sila Nice. sumasagad dun sa linya, no? Sa linya nung ano, kasi binibigyan nila ng space yung mga truck. So ganun sila dito. Yung iba hindi, yung mga baguhan basta makapasok na lang. Meron akong ganyang isang pangyayari sa Cambridge, Ontario, kung saan may kasalanan din ako dahil pinasok ko pa rin kahit alam kong hindi na ako makakakanan kasi naka-green ako. Pero pagka mga ganong sitwasyon dapat hindi ko na tinuloy kasi nga hindi rin naman ako makakatiko. So dahil may pagkakamali din dahil hindi na ako binigyan ng enough space para maka-turn right ako. Ayan, sa bandang kanan nito, ito yung company. Ayun. Parang ano to eh. Ewan ko kung anong klase. Meron silang binibuild siguro dito na ano. Na ganyan. Ayun oh. Yung mga ano na yan. Ewan ko kung anong klaseng ano to. Kasi mga In nakikita kong 400 ganyan. meters, Sa mga arrive ano at lang yan eh. Sprucewood Avenue. Sa mga grains, ganon. Ewan ko kung anong klaseng company tong ADM na to. Saan kaya ang pasukan nito? Itong malulong yan. Hindi ko alam kung saan ang pasukan. Diretso ba ako dito o dito ako sa kakaliwa ako? Well, dito yung kalsada niya talaga eh. Kailangan naman na doon. So malamang dito ako. At dito ko po tinatapos ang one-way run nito, no? From Winnipeg up to Windsor, Ontario. Dineliver ko na yung load ko. Yung susunod na video is sa susunod naman, yung mga kaganapan sa susunod na video naman. Kita-kita pa rin tayo sa daan maya-maya lamang. At kagaya ng laging sinasabi ko, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang araw po.